Magandang hapon po sa lahat. Welcome sa aking channel, Brother OG De Leon po. Magandang hapon po. Bali ngayon po ay 1 PM na po ng hapon dito sa Pilipinas. Ano po? Kamusta po kayo? At alam ko tayong lahat, kayo, mga nanonood ay malakas din, malusog at ligtas dahil sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano? At ngayon po sa aking yung mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po yung ating mga video at yung notification bell po ay paki-click na rin po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na videos. At doon po sa mga bagong nag-subscribe po sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat, sa nakasubscribe na, sa mga bagong nag-subscribe, sa magsa-subscribe pa lang. Salamat po at God bless po sa inyong lahat at sa ating lahat. Ano po? Ngayon po ay ang ating pag-aaralan o ang ating babasahin ngayon ay ang Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. Yun po ang ating pag-aaralan ngayong hapon na to. Basahin ko na po. Sabi po dito, verse 1, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klasing bahay ang gagawin mo para sa akin? Sabi ng ating Diyos. Anong klasing lugar ang aking titirahan? Sabi niya. Sabi po sa verse 2, lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsipagsisisi sa mga may takot, sa utos ko'y sumusunod, sabi niya. Tayo po muna ay manalangin, magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na naman sa hapon na to dahil kami na naman Lord ay makakapag-aral, makakarinig ng iyong mga salita o God. Salamat Lord sa iyong mga makapangyarihan salita na aming mapapag-aralan na naman ngayong hapon na to, Father God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong hapon na to. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. At nawa Lord, lahat ng iyong mga salita Lord, ay lagi naming maisa puso't isipan at maisa buhay ng bawat isa sa amin at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Muli, Isaiah 66 verse 1 and 2. Sabi po dito, himayin po natin sa verse 1, ano po? Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Ang ating pong daigdig ang kanyang tungtungan. Anong klasing bahay ang gagawin mo para sa akin? Tinatanong po kayo, tinatanong po ako, tayo ng ating Diyos. Ano po bang klaseng bahay ang gagawin mo para sa ating Diyos? Tayo po ay kanyang tinatanong. Alam niyo po, ang Biblia ay ang mga tanong niya ay hindi literal na sinasabing kagaya ng tayo'y magugutom, tayo'y mauuhaw. Hindi siya literal na pagkain at hindi literal na tubig. Yun po ay ang kanyang salita. Ano po? Yun po ang sinasabi niya na tayo magugutom sa kanyang salita. No? Sa kanyang presensya. Ano po? At tinatanong na naman ng ating Diyos, anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Ito po pinapatungkol na naman to sa tirahan o yung ating katawan. Di ba? Kasi nga po ay ang ating katawan ay templo po ng ating Diyos, ng Espiritu, ng Holy Spirit ang ating katawan. Kaya tinatanong po ng ating Diyos, ano bang klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Ano ba ang gagawin mo sa iyong katawan? Yun po ang kanyang katanungan. Sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Sa pasimula, hindi po natin yan alam.
Aminin po natin yan. Tayo pinanganak na talagang wala tayong alam sa tunay na ating Diyos. No, wala tayong alam. Hindi natin siya kilala. Bago lang tayong pinanganak, hindi natin siya kilala. Pero dahan-dahan, may mga tao, may mga magulang na dahan-dahan pinapakilala ang Diyos na lumikha ng lahat. Binabanggit nila ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Dahan-dahan po yan natututunan natin. Kung ang iba naman, medyo matagal, matagal na nakikilala ng gusto ang ating Diyos. Matagal, no? Halos ilang taon, pagpanganak mo, ilang taon, dahan-dahan, matagal, bago pa natin nalalaman na ang Diyos pala ay mapagmahal, mabuti, makapangyarihan, marami pala siyang ginawa. Malalaman natin yun kung minsan sa kwento ng ibang tao, sa kwento ng ating mga magulang, at pag dumating din yung time na makapagbasa na tayo ng salita ng Diyos, doon na natin unti-unting nakikilala ang ating Diyos. Kaya hindi po natin alam yung mga bagay na yung kanyang binabanggit na pagkain, yung tubig, hindi natin alam, o yung ating katawan ay templo pala ng ating Diyos, no? So yun po, kaya po siya ay nagtatanong, anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klase daw po? Kagaya nga ng sabi ko, dahan-dahan pa lang natin siya nakikita at sa simula hindi pa natin siya kilala. Kaya kung minsan, kung ano-ano ang nagagawa natin sa ating katawan, may mga taong maaga pa lang na nagsimula ng uminom ng alak, maaga pa lang, bata pa lang, nagsigarilyo na, ang iba'y kung ano-ano pang ginawa, hindi ba po? Sabihin na natin to, dahil totoong namang nangyari, ang iba'y nag-drugs, sa kabataan nila, kung ano-anong ginawa, alak, drugs, nandyan na rin po yung mga kabataan na kung ano-ano na nagagawang kasalanan, nakikipag-away, umahantong pa sa patayan, andyan na rin yung nagpapatato, yun nga po, kung ano na nagagawa natin sa ating katawan. Tapos dumarating din yung time na sa pagdating sa pagkain, na kung ano-ano na rin ang ating nakakain, napapabayaan na natin yung ating sarili. Sige lang, masarap yan, matamis, maalat, mataba, yung mga ganyang bagay, kain lang ng kain. Pero hindi na po natin naiingatan yung ating sarili, yung ating katawan, o yung sinasabi ng Biblia na templo ng ating Diyos, yung ating katawan. Napapabayaan na po natin siya. So ngayon, at tinatanong ng Diyos, ano ba ang gagawin mo sa tahanan? Sabi niya, anong gagawin mo para sa, anong klaseng bahay ang gagawin mo? Sana nga po, ako lang sa sarili ko, sana noon pa ako nakapagbasa ng Biblia, noon ko pa nawa nakilala ang Diyos upang hindi ko na napabayaan yung aking sarili. Na sana mas lalo ko pang pinalakas at nawa ay hindi na ako natutong maglasing nung araw, minom ng alak, magsigarilyo, magpuyat, at higit sa lahat yung magpatato, Kasi nga po nasa Biblia rin na yun nga po dahil templo tayo, ang ating katawan ng ating Diyos, hindi natin siya pwedeng dapat dumihan. Yung pagtatato, pag-inom ng alak, kasi nakakasama talaga, pagsisigarilyo, yung pagpupuyat din, pag-iisip ng kung ano hanggang sa mapabayaan mo na yung iyong sarili. Hanggang sa pumayat na, talagang minsan nagiging kalansay na talaga, So yun po, sana mas maaga nating nakilala, kaya sa ating mga anak, dapat ngayon pa lang pinapakilala na natin ang ating Diyos at sinasabi na natin yung ating mga napapag-aralan, napapakinggan, o napapanood na mga kwento about sa panahon noon ng ating Panginoong Jesucristo, nila Moses, dapat yung dahan-dahan na natin pinapakilala o pinapanood o pinaparinig sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak o pamangkin man yan o yung iba na apo man yan, dapat tinuturuan na po natin sila para dahan-dahan naiingatan na nila ang templo ng ating Diyos. Po? Kaya nga nung mabasa ko nga po ito, sabi ko nawa noon ko pa nakilala ang ating Diyos upang
naiayos ko sana yung ating katawan, yung aking katawan. Hindi lang yung katawan, kundi yung isipan, yung puso, yung ugali, lahat na po nawa naiayos ko dahan-dahan. Hindi kasi tayo pwedeng maging perfect, no? Perpekto lang ay ang ating Diyos. Tayo, hindi po tayo perfecto. Hindi tayo magiging perfecto kahit kailan. Ibig ko lang sabihin na mas maaga sana natin naiayos yung ating buhay. Naiayos yung ating pamilya. Naiayos ang lahat. Ano po, lalo-lalo na yung ating katawan, yung ating kalusugan. Sana naiayos natin yon ng dahan-dahan na mas maayos, mas malakas, upang mas maayos tayong namumuhay, lalong-lalo na mas maayos tayo nakakapaglingkod sa ating Diyos. Sa bagay po, hindi pa naman po huli ang lahat. Tayo'y malalakas pa naman. Patagal pa ang ating buhay dahil sa ating Diyos. Dahil nakilala na natin siya, mas tatagal pa, bibigyan pa niya tayo ng mas mahabang buhay, kalakasan, at katagumpayan. Dahil sa ating Diyos, dahil nakakakilala tayo ngayon, nandito tayo nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita at sinasabuhay natin ang kanyang mga salita, ang ating mga natututunan at napapag-aralan. So, yun nga po. Dapat mas maaga pa. At kung hindi man ngayon, marami pang time, may pag-asa pa tayo. Malaki pa. May aayos pa natin ang lahat. So, yun nga mga kapatid. Ang tanong po ulit, anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sabi niya. Ay, anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa atin? So ngayon, alam na natin kung anong gagawin natin anong bahay ang gagawin natin sa ating Diyos. Na dapat mas maayos na, mas malakas dapat ang ating katawan upang tayo makapaglingkod ng mas maayos, ng tama, yung ating puso't isipan dapat maayos, tama at malakas. Sa tulong yan ng ating Diyos, ipanalangin natin, ilapit natin sa Diyos, ihingi natin yan sa Kanya ng tulong, gabay, talino, sipag, lakas ng loob at katawan, para tayo magtagumpay sa ating mga plano at sa ating paglilingkod sa ating Diyos. So yun mga kapatid, yung tanong doon, tinanong ko rin yan anong klaseng bahay? So yun nga po, dahil nga noon ang sinasabi ko na nakapagbisyo rin ako, nakapag-alak, nakapagsigarilyo, nakapagpatato din po ako na hanggang ngayon nandyan na tinitignan-tignan ko na lang. Minsan nangangarap nga ako na paano ko ba ito mapapatanggal, maiaalis, mabubura, siyempre unang-una sa lahat, pera, malaking halaga. Kaya ganoon na lang, kaya lagi na lang humihingi ng tawad sa ating Diyos sa nagawa ko sa aking katawan. Yung pagpapatato nga po, yung bisyo nung araw, nagsasorry ako talaga. So yun nga, nung makakilala ako sa Diyos nung 2014, dahan-dahan ko po talagang inalis yung sigarilyo, alak. Yun na nga lang po, hindi ko naalis yung tattoo. Kasi nandyan na siya sa katawan ko. So yun po, sana ngayon nakakakilala tayo sa ating Diyos, ayusin na natin ang lahat. At alagaan unang-una natin ang ating katawan upang malugod at mapapurihan ang ating Diyos, pag nakita na naging maayos na tayo lahat, naging masigla ang katawan natin, gumanda, pumugi dahil sa tulong ng ating Diyos, dahil tayo lumalapit na sa Kanya, tayo nagtitiwala na sa Kanya, tayo naglilingkod na sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanyang mga kautusan, So magiging maayos na ang lahat. Ang ating katawan, ang ating pamumuhay, magtatagumpay na tayo dahil nasa sa Diyos na tayong lahat. Magiging mas malakas na tayo. May iwasan na natin yung sinasabing bad habit na pagkain, pag-inom, yung mga sigarilyo, matatanggal na po natin yan. At unti-unti na tayo lalakas. Magiging maayos na ang templo ng ating Diyos dahil gusto natin maging maayos tayo dahil tayo nga ay pinamamahayan ng Holy Spirit. Po ang ating katawan. Hindi tayo pamamahayan kung ano-ano ang ating ginagawa, ang iniisip. Hindi tayo pamamahayan. Po. Kaya dapat ayusin natin ang ating unang-una ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating isipan at ang ating kalusugan upang ito ay maging pamahayan, maging maayos na pamahayan ng ating Diyos. Kaya nga, anong klase? So ngayon siguro masasabi na natin dahil tayo nasa sa Diyos na ngayon. Kaya pwede na natin sagutin siguro na sabi nga dito, anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Ang isasagot na natin, yung maayos po Lord,
na iyong titirahan na maayos, Lord, yung malinis na iyong titirahan. Ano po, yun na ang ating maisasagot. Sabi pa dito, anong klasing lugar ang aking titirhan? Kasi sabi niya sa una, anong klasing bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klasing lugar ang aking titirhan? Yung maayos na lugar po. Yung maayos na po, hindi na kagaya dati. Yung maayos na po, malinis na po, malusog na po, ano na iyong titirhan ang may sasagot natin sa ating Diyos. Kasi nung araw talagang sabihin na natin ihalimbawa natin sa isang kwarto o isang bahay na noon makalat pa, kung ano-ano lang yung nakahambalang, patong dito, patong dun, lagay dito, lagay dun. Pero dahil nga tayo ay nasa sa Diyos na, tayo ay nagbalik loob sa ating Diyos at nagsisi ng taos-puso't kaluluwa sa ating mga kasalanan, naging maayos na yung kanyang tahanan. Na unti-unti na natin itong inayos. Kaya pwede na siyang tumira, 'di ba? Dahil maayos na, 'di ba po? Hindi na kagaya dati na makalat pa, sabihin na natin na marumi pa, pero ngayon ay malinis na, pinalinis na at nilinis na ng ating Diyos ang kanyang titirhan. Ayun ay ating katawan, ang ating puso't kaluluwa, ang ating buong pagkatao ay nilinis na ng ating Diyos. 'Di ba po? Amen po, 'di ba? So yun nga, may sasagot na natin, maayos na po. Pag tinanong, anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sabi niya gano'n, o anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Yung maayos na po, yung malinis na po ang inyong titirhan. Ang iyong bahay, yung aking bahay na gagawin para sa inyo, yung inyong titirhan ay malinis na po, maayos na po. Ganun na po, no? At ihingi natin yung talaga ng tulong, gabay sa ating Diyos upang lalo pa natin malinis ang buo nating pagkatao, ang ating katawan, ang ating kaluluwa. Ihingi natin sa ating, kasi hindi po natin yan kakayanin. Kung talagang sa sarili lang natin na tayo lalaban, tayo magbabago, hindi po natin yan kakayanin. Hindi po talaga. Pero dahil sa gabay ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng ating Diyos, mababago natin ang lahat. Malilinis natin ang buo nating pagkatao. Dahil sa Kanya, walang imposible. Isang iglap lang kaya niyang ayusin ang lahat. Kaya niyang linisin ang lahat. Kaya niya tayong pagtagumpayan sa ating mga magagandang gustong mangyari. Lalo-lalo na yung kagustuhan natin na maging malapit, magbago, magbalik loob sa ating Diyos. Tutulungan niya tayo. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po. So, sabi po dito, verse 2, sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya akong may-ari ng lahat ng ito. Lahat ng bagay, pati po sa atin, Diyos ang may-ari. Ulitin ko lang, sa lahat ng bagay ako ang may likha. Ulitin ko lang, sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot, sa utos ko'y sumusunod. Sabi niyang gano'n. Ulitin ko lang, napakaganda po kasi nito. Ang lahat ng bagay, ako ang may likha. Sinabi ko nga po kanina, lahat ng bagay sa mundo. Langit at lupa, ang Diyos ang may gawa. Pati po sa sarili na ang buong katawan natin, tayo, binigyang buhay niya. Diyos ang may-ari, Diyos ang gumawa sa atin. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba. Dahil tayo ay nasa sa Diyos na, nagbago na tayo, nagbalik loob na tayo sa Diyos, kaya tayo ay mapagkumbaba na. At nagsisipagsisi. Tayo rin ay nagsisi na, di ba po? Lahat po tayo. Kaya nga po tayo nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Kaya po tayo ay naging maayos na. Kaya po tayo naging masigla na. Kaya po tayo ay nagtagumpay na. Dahil sa nagpakumbaba at nagsipagsisi na tayo sa ating mga kamalian, mga nagawa nung araw. Kaya tayo mas maayos na ngayon. Di ba po? Sa mga may takot
at sa utos ko'y sumusunod. Sabi niya gano'n. Nalulugod ang ating Diyos. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsipagsisisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Nalulugod ang ating Diyos sa atin ngayon. Dahil tayo nagbalik loob na sa ating Diyos. Nagsipagsisi na sa ating mga kasalanan. Hindi na bumalik sa mga pagkakamaling ating nagawa o ating nadaanan. Kinalimutan na natin yun. Lumalakad na tayo ng matuwid ngayon. Papunta sa ating Diyos. Sa pagsunod sa ating Diyos. Sa pakikinig sa salita ng ating Diyos. Kaya ngayon, ang Diyos ay nalulugod na sa atin. Di ba po? Sa'yo, sa akin, at sa ating lahat. At magpapatuloy yun hanggat tayo'y nabubuhay. Magpapatuloy tayo nga magiging maayos sa ating Diyos. Lalapit sa ating Diyos. Mas lalo tayong lalalim sa ating Diyos dahil magpapatuloy tayo dahil tutulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos sa ating magandang pangarap, kagustuhan sa ating buhay. Nakasakasama ang ating Diyos. Hindi na natin siya kakalimutan. Magpapatuloy na tayo. Lagi na natin siyang kasama. Matutulog man, ano man ang gagawin, ano man iisipin, kasama na natin ang ating Diyos. Kaya hindi na tayo pababayaan ng ating Diyos. Magiging maayos na ang lahat, magtatagumpay, magiging masagana, magiging malakas. Hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magugutom. Dahil protektado tayo ng ating Diyos. Dahil nasa sa atin ng ating Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal tayo ng ating Diyos. Po, sabi nga po dito sa sa 1 Corinthians sabi dito 1 Corinto 6 verse 19 hanggang 20 po. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Sabi po sa 1 Corinthians yan, verse 6, chapter 6, verse 19 hanggang 20. Basahin ko lang po ulit yung 19 ng Korinto. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Sabi niya. Sabi po sa 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya nga yung sinabi ko po kanina, di ba po, na kailangan natin na ayusin ang ating sarili. Palakasin natin, kalimutan na yung mga maling nagawa natin, yung mga kasalanan na nagawa natin, lumakad na tayo ng matuwid, di ba? Yun nga po yun, dahil tayo ay nabili na ng ating Diyos. Sabi niya, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang ating Diyos. Dahil sa pagbabago, sino nagbago sa iyo? Ang Diyos. Nabago siya, makikita ng mga tao. Simula yan ng, sabihin natin, mag-church, makakilala ng gusto sa Diyos, mag-Bible study, malaki ang kanyang pinagbago. Sasabihin ng mga taong nakakakita sa atin. Malaki ang pinagbago niyan, Dati parang stress na stress, mukhang problemado. Pero ngayon, bakit ang ganda niya? Bakit mukhang masigla siya? Bakit pati ang kanyang kabuhayan ay lumalago? Dati pabagsak na yan eh. Dami niyang problema. Pero ngayon, gumiginhawa siya lalo. Di ba? Ang kanyang business ay lumalago. Di ba? Tsaka tingnan mo ang kanyang itsura. Gumaganda, gumagwapo, di ba? Simula lang yan ng sinabing mag-church yan, mag-Bible study, makinig na salita ng Diyos. Nagbago na siya. Malaking pinagbago niya. Yun ay dahil sa ating Diyos. Sasabihin ng ibang tao, bitunay nga na siya'y binago ng makapangyarihang Diyos. Mapaparangalan ng ating Diyos. Lalapit yan sa iyo. At magsasabi, Miss, saan ka ba nagcha-charge? Talaga kasing nakikita namin na tunay nga na binago ka ng Diyos. Pwede mo ba kaming isama sa iyong pinagsisimbahan? Pwede mo ba kaming isama sa inyong Bible study? Di ba? Makakahingkayat po tayo ng kaluluwa
sila rin ay maliligtas. Sila rin ay mabibiyayaan ng Diyos. Ganun po yun. Pag binago ka ng Diyos, lahat nasa sayo na. Dahil kasama mo na ang Diyos. No? Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Diyos. Dahil sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin lahat, mapaparangalan ang ating Diyos ng gusto. No? Mapapangaralan siya ng sobra-sobra. Makikita kasi yung pagbabago na talagang binago ka ng Diyos. Binago ka ng gusto. Hindi lang yung panlabas na yung appearance, kundi yung panloob mo. Naging mas mabuting tao ka. Naging mapagbigay kang tao. Naging mapagpatawad, mapagpakumbaba, at naging mapagmahal na tao. Lahat yan ibibigay ng Diyos. Tapos pati yung kabuhayan, yung kabuhayan mo. Iaangat ka kasi ng Diyos. Dadagdagan niya yan, dadagdagan niya. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Bagkus, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Dahil nasa sa Diyos ka, dahil lumapit ka sa Diyos, dahil nagbago ka, nagsisi ka, nagbalik loob ka, kaya pinagpala ka ng ating Diyos. Sabi nga nila, blessings after blessings ang darating sa buhay mo. Yun po kapatid ay totoo. Pangako yan ng ating Diyos. Sigurado ko yan ang mangyayari sa buhay mo. Sa inyo, na mga nakikinig dyan, sa akin, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, pati na yung mga taong ating madadala, yung maliligtas natin, yung mga kaluluwang madadala natin sa ating Diyos, yung makikinig sa salita ng Diyos, magsisimba, magbabasa ng Biblia upang siya'y lubusang makilala, pagpapalain din sila. Ganon din ang mararanasan nila. Kaya tayo maghingkayat din. Unang-una yung ating mga mahal sa buhay, dahan-dahan, hindi natin sila mapipilit Kaya dahan-dahan. Tapos makikita nila na talagang pinagpala ka. Di ba po yung sabi ko kanina mga kapatid, yung mas kumanda ka. Di ba? Naging maayos talaga yung appearance mo. Sexy, maganda, lahat na. Pati yung kabuhayan mo. Lalong-lalo na yung pag-uugali mo, yung puso mo, nakita nila, malaki talaga ang pinagbago. Mas naging mapagmahal ka. Mas naging mapagkumbaba at mapagpatawad ka. Kaya pinagpala ka ng gusto ng Diyos, ng siksik, liglig at umaapaw. Makikita nila yon, makikita nila. At sila'y ang mga taong makakakita sa iyo pupunta upang sila rin ay makabahagi sa pagpapala ng Diyos na ginawa sa iyo. Amen. Napakagaling ng ating Diyos. Makapangyarihan ng ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. At mapagmahal, mapagpatawad ang ating Diyos. Mapagbigay. Hindi lang yung sinasabing, Lord, bigyan mo ako ng bahay na maliit. Hindi yun ang ibibigay niya sa iyo. Matindi pa ron. Lahat ibibigay niya, lahat kaya niya. Kahit anong hiling mo, dahil ikaw ay nagbalik loob, nagtiwala sa ating Diyos, nagbago ng lubusan, puso't kaluluwa, buong pagkatao mo, binago ng Diyos, pati kinabubuhay mo, pangangailangan mo, babaguhin niya ng sobra-sobra. Amen and amen. So yun po ang pangako ng ating Diyos. So yun po yun. Yun nga po, alam na natin kung anong itatanong. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Yung maayos po na bahay at malinis. Anong klaseng lugar ang aking titiran? Maganda po ang inyong titiran dahil nagbago na po ako. Nagbalik loob ako sa inyo, Lord. Nagsisi. Kaya ngayon, ako po ay malinis na. Nilinis mo po ako, Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Yun na ang may sasagot mo sa ibang tao. Ikaw ay binago na ng Diyos at nilinis ng Diyos. Kaya ikaw ay mas mapagmahal na, mapagpatawad, mapagkumbaba, at blessed na blessed ka ng Diyos. Dahil sa sobra niyang pagmamahal sa atin. Lalo-lalo na nga sa mga taong totoong nagbalik loob sa Kanya, nagsisi sa ating mga kasalanang nagawa at hindi na binalikan, kinalimutan ng lahat. Kaya tayo malinis na, maayos na yung ating pag-iisip, yung ating puso, wala na yung galit, wala na yung tampo, wala na yung selos, wala na lahat yan. Yung kayabangan, wala na. Hindi ka na kailangan magyabang kasi lahat binigay na ng Diyos, ba't mo pa ipagyayabang? Diba? Makikita naman yan ng tao na ika'y pinagpala talaga ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Talagang na-bless po tayo, sigurado ko, sa ating napag-aralan na naman ngayong hapon na to. Tandaan niyo po yan at lagi niyong pagbulay-bulayan, yung ating pinag-aaralan, yung pangako sa atin ng ating Diyos.
tayong lahat ay pinagpala at huwag nating kalimutan akayin din natin yung ating mga mahal sa buhay. Pati na kaibigan, kahit yung nakatampuhan natin noon, akayin natin sila upang sila rin ay baguhin ng ating Diyos at pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat sa ating Diyos. Talagang praise God talaga. Praise God. Ang galing ni Lord. Talagang napakabuti ng ating Diyos. May lumilipad po. So, tayo po ay magpapasalamat, lalapit ulit tayo sa ating Diyos sa ginawa na naman at binigay niya sa ating kanyang mga pagkain na salita upang tayo maging mas malakas. Magpasalamat tayo, lalapit tayo ulit sa ating Diyos. Ihanda na po natin ang ating isipan at puso sa paglapit natin sa ating Diyos at alisin na natin ang mga hindi magandang iniisip na yung mga suliranin, problema, yung mga pangangailangan natin. Kalimutan na natin yan dahil ibibigay na yan ng ating Diyos. Lalapit po tayo sa Kanya. Yes, Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa. Nagbigay ng lahat ng meron kami. Nagbigay buhay sa bawat isa sa amin. Nagbigay buhay sa lahat ng may buhay sa aming mundo. O Diyos, Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig at nabasa na naman ngayong hapon. Tunay nga Lord, na pinalakas mo na naman ng aming loob. Inayos ang aming mga puso't isipan. Pinatatag na naman ang aming pananampalataya. Salamat Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. O Diyos, talagang napakabuti mo sa amin Lord. Tunay nga ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Lalong-lalo na Lord ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Sa mga taong totoong lumalapit sa iyo. Mga taong nagbago, nagbalik loob, nagsipagsisi at kinalimutan ang mga mali, kasalanan na nagawa o God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa patuloy niyong pakikinig sa aming mga panalangin. Salamat Lord for all the blessings na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa katawang maayos, malakas, walang karamdaman o God. Salamat o Diyos, salamat o Lord, salamat. Lord, pinapanalangin namin. We pray Father God, 10 ng aming mga mahal sa buhay na sila rin ay makabahagi ng inyong pagpapala, ng inyong kagalingan na binibigay sa mga may karamdaman. Father God, makabahagi nawa lahat ng tao, hindi lang ang aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng tao sa mundo, Lord. Kagalingan, katagumpayan at kasaganahan ay ikalat mo sa aming mundo, Father God, sa lahat ng tao, Lord. Lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo, Father God. Ingatan mo po silang lahat. Ingatan mo po kami lahat, Father God. And Father God, pinapanalangin din namin ang aming Presidente Duterte dito sa Pilipinas, O God. Ang lahat ng presidente sa buong mundo, Father God. Japan, Amerika, Lord. Saan man yan, Lord, kahit saan. Nawa sila rin ay makabahagi sa pagpapala na yung binibigay. Sa pagbabago na yung ginagawa sa bawat totoong taong lumalapit sa iyo, Lord. Nawa makibahagi din sila. Lahat ng presidente sa buong mundo, 10 ng kanilang pamilya, Lord, 10 ng kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, nawa sila rin ay magtagumpay at makabahagi sa iyong pagpapala, O God. Lahat po, Lord, maging maayos din ang kanilang puso't isipan, ang kanilang buong pagkatao, ang kanilang kaluluwa ay iyong baguhin din, Father God, upang ang aming mundo ay maging maayos, masayang masaya, ligtas, O Father God, masaganang masagana, O God. Lahat ng bansa sa buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo, Lord, naway magbago, magsipagsisi, magbalik loob sa iyo. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mapagmahal na Diyos. Ikaw lang ang dapat lapitan. Hingan ng tulong, O God. Dahil sa iyo, kami magtatagumpay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa labang ito, kami magtatagumpay. Magiging maayos din ang aming bansang Pilipinas. Ang buong mundo magiging maayos din, Father God. Sa inyong tulong, Lord. Sa inyong pagmamahal sa amin. Magiging maayos din ang lahat. Wala nang magkakasakit, wala nang mamamatay. Magiging maginhawa na ang mga buhay ng mga tao nga nagugutom, Father God. Yung mga walang trabaho, magiging maayos na ulit sila, Lord. Magtatagumpay ulit sila. Lahat kami, Father God, muling magtatagumpay. Magiging maayos ang aming pamumuhay dahil kasama ka na namin sa aming buhay. Hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, Lord.
hindi ka namin iiwan. Ibig sabihin, Lord, hindi kami hihiwalay sa iyo, Father God. Hindi kami hihiwalay. Hindi kami liliko, Lord. Kami magpapatuloy sa paglapit sa iyo, sa paggawa ng kabutihan, O Father God. Kami magpapatuloy sa aming paglilingkod. Salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil alam namin na naririnig mo ang lahat ng nananalangin, O God. Salamat, Lord. Pakikinggan mo ang aming panalangin. Muli kami magtatagumpay, magiging maayos ang aming buhay. Ang lahat, Lord, magiging masigla ang lahat ng tao. Magtatagumpay ang lahat ng tao. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, O God. Lord, siniselyuhan ko na. Binabahiran ko ng banal na dugo ang aming mga buhay, Father God, ng aming Panginoong Kristo ay magiging maayos kaming lahat dahil sa dugo ng aming Panginoong Kristo. Babaguhin hindi lang ang aming isipan, hindi lang ang aming mga dila sa aming pananalita, hindi lang ang aming puso sa aming nararamdaman, magiging maayos ang lahat. Ang aming katawan magiging masigla, O God. Ang aming buhay ay magiging masigla, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ng nananalangin ay magtatagumpay. Ang lahat ng nagbalik loob ay magtatagumpay. Pati na rin, Lord, ang mga taong magbabalik loob pa lang sa iyo, sila rin ay makakabahagi sa iyong pagpapala. Sila rin ay magtatagumpay, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew. Amen po. Amen. Salamat po sa inyong pagsama na naman sa akin. Sa mga bago po talaga, salamat po sa inyo. At sa mga dating nandyan, salamat po talaga. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas, ang Japan, ang lahat po, ang buong mundo. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos, na ating Panginoong Kristo. Tayo magtatagumpay na po. In Jesus' name. Salamat po. See you po ulit sa mga susunod ko pang i-upload. See you po ulit. God bless po.